Good morning everyone! This is Jason Luayon from Bignay National High School and today ituturo ko sa inyo how to log in your TOEFAS account. There are three things that we need to consider or we need to prepare before we can log in our TOEFAS account. The first is link of TOEFAS website and this will be provided by your subject teacher or your mathematics teacher. Magkakaiba tayo ng link kasi magkakaiba tayo ng division. So for me, I am from the division of Valenzuela City. So yun yung link na gagamitin ko. And if you are from Quezon City, yung link nyo rin para sa division of Quezon City ang gagamitin nyo. Or maybe if you are from Siargao Division, from Surigao, from Cebu, or elsewhere in the Philippines. Depende na yun kung saang division belong yung school nyo. And also, login ID and password. Isa yan sa mga kailangan natin. And this login ID and password will be given by your mathematics teacher. So, kung hindi nyo pa alam yung mga login ID and password nyo, itanong nyo sa kanila para makapag-login kayo. And of course, the third one is the stable internet connection. Wag na wag kayong magsisimula sa pag-login at sa pag-e-exam if you don't have stable internet connection. Bakit? Kasi once na nagsimula na kayo sa pag-take ng exam, hindi nyo na po pwedeng itigil yon. There is time allotted in examination. So pagka na-disconnect kayo dahil sa hindi stable yung internet connection nyo or else na-back nyo accidentally, natigil nyo yung exam, pero nakapagsimula na kayo, hindi nyo na pwedeng balikan yon. Payag kayo o hindi, matatapos yung exam nyo nang hindi kayo nakakapagsagot. So make sure na meron kayong stable internet connection before you start the examination. And for the sake of this tutorial, let me give you an example kung paano makakapag-login. Halimbawa, ito. This link of TOEFAS is for the Schools Division of Valenzuela City. Kopyahin lang natin. Usually, pwede namang hindi ganito yung process kasi pag pinasa na ng teacher nyo yung link ng website ng TOEFAS sa inyong schools division, pag clinic nyo yon, mapupunta ka agad kayo dun sa mismong website. Okay, so for me, for the sake of this example, kokopyahin ko to. Okay, copy. And then ipipaste ko sa Google. So here, okay, sana makita nyo, palakihin ko lang ng konti. Ayan, dito natin ilagay sa search bar and then ipaste natin yung ating link for website. And then, if you have your strong internet connection, makikita nyo kaagad tong window na to. So, ganun din if you are using your mobile phone. Ganito rin yung makikita nyo, wherein may makikita tayong login ID and password na siyang hinihingi. These are the credentials na kailangan nating ilagay para makapag-take tayo ng exam. Okay, so for example, ito yung gagamitin natin. Okay, this login ID is from one of my students in mathematics. Anyway, hindi naman ako mag-e-exam. This is only for the tutorial. So for example, ito yon. Ayan. And then copy natin and then i-paste natin dito sa my login ID. Make sure lang na walang mali kasi yung iba, lalo na pagka mobile phone yung gamit nyo, pagka in-encode nyo to manually, ang nangyayari, nag-auto capital yung first letter ng ibang cellphone. Yung nag-auto correct. Kaya nagkakaroon ng error sa pag-login. So make sure na tama yung pagkakatype nyo base doon sa ibinigay na login ID mula sa inyong mga subject teacher. And then, para hindi rin maraming tandaan, yung login ID at yung password ay magkatulad lang. Okay? I don't know sa division, sa schools division nyo, pero most of the division office yung kung ano yung login ID, yun din yung password ng mga bata. Okay, so for example, tama naman na yung pagkakalagay nyo sa mga credentials, so click login. After that, lalabas yung ganito. Okay, and then, ganun din yung makikita nyo kung nasa cellphone kayo. And then click next. Ngayon, if you are not familiar how to take or what to do during the examination, panoorin mo tong tutorial nila. I-next mo lang yan. Ayan, for example, ito yung question. Palakihin ko nga ng konti. Ayan, for example, ito yung mga question natin and then from the choices, pipili ka kung ano yung sagot mo. Ganun lang naman yon. Okay, pwede mong i-replay itong tutorial nila sa TOEFAS para ready ka na bago ka makapag-simulang mag-exam. Assuming na ready ka na, kunyari, master mo na to kasi nakapag-take ka naman na ng ilang beses, lalo na nung elementary pa. Sa grade 7 or kung anong year level ka man, nakapag-take ka na nito last year. So for example, ready ka na. Alam mo na kung anong gagawin during the examination. So you are going to click next. Okay, after clicking the next,
Okay, pwede mong ibalik kung hindi ka pa ready, may nakalimutan ka at gusto mo ulit manood ng tutorial, or kung ready ka na at alam mo na what to do during the examination, so pwede mo nang i-click tong start button. Okay? Pagka-click mo yan, kailangang simulan mo na yung exam. Sasagutan mo, wag mong iiwanan, wag kang ma-disconnect kasi tuloy-tuloy yung oras. At yung time allotment ay nasa mga 30 minutes lang yata. So, kailangan mong matapos yung exam within that time allotment. So, sa naalala ko, around 30 or 35 minutes yon. Okay, so sana nakatulong sa inyo tong video na to. At kung meron kayong mga katanungan, kung merong mga error sa pag-login, tanungin niyo yung mga mathematics teachers nyo kasi baka nagkamali ng pagbibigay ng credentials like your login ID and your password. Ngayon naman, be careful kapag ka nag-login kasi isang number lang ang magkamali sa pag-login, ang magagamit yung account ay sa ibang student na. Ang lalabas ngayon, sila nakapag-exam yung nagamit mong account, ikaw hindi ka nakapag-exam. So ganun yung mangyayari. So mag-ingat sa pag-login ng mga credentials na ibinigay sa inyo ng inyong mga mathematics teacher. Okay, so that's all for today. Thank you so much for listening and have a nice day. Good luck at galingan nyo sa pag-exam ng TOEFL para naman mataas yung ating mastery level. Okay, thank you so much.